Zephyr's POV. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Emmanuel. Nakahiga siya sa sahig ng kwarto, umiiyak, sumisigaw at paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ni Ariana. Pilit ko siyang kinakausap, niyayakap, pinapatahan, pero parang wala siyang naririnig. Para akong hangin sa harapan niya. Ilang araw na siyang ganito. Pilit kong iniintindi, pilit kong inuunawa, pero tang-ina, tao rin ako. Napapagod, nauubos. Zeph, tama na yan. Tara na, sabi ni Drake, nakasandal sa pinto ng kwarto. Hawak ang susi ng sasakyan. Alam mong hindi magiging maayos yan hanggat di mo siya sinusundo. Hindi ako sumagot. Tumitig lang ako kay Emmanuel habang hawak-hawak ang ulo ko. Halika na, pumunta na tayo sa probinsya. Dagdag pa ni Drake, palipat-lipat ang tingin kay Emmanuel at sa akin. Sa totoo lang, ilang beses ko na rin naisip yan. Ilang beses ko nang muntik itulak ang sarili kong sumakay ng kotse, lumuwas at hanapin si Ariana, pero palagi kong naaalala ang huling sinabi ni Noemi. Mas pinili niya ang pera kaysa sa amin ni Emmanuel. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko pa nakumpirma kung kinuha ba talaga ni Ariana ang tseke, pero ayokong isipin na kaya niyang iwan si Emmanuel ng ganon-ganon lang. Ayokong paniwalaan na perang mas mahalaga sa kanya kaysa sa anak ko. Pero kung di niya kinuha, bakit di siya bumalik? Bakit di siya nagpaalam man lang kay Emmanuel? Pilit kong sinasagot ang sarili kong tanong, pero paulit-ulit lang akong bumabalik sa parehong tanong. Mas pinili niya ba talaga ang pera kaysa sa amin? Zeph, malumanay na sabi ni Drake. Kung galit ka, ayusin niyo. Pero wag mo nang idamay si Emmanuel. Araw-araw siyang naghahanap kay Ariana. Kahit ako naiiyak na sa bata eh. Napakuyom ako ng kamao. Tangina, ayoko ng ganito. Hindi ko na rin alam kung galit ba talaga ako kay Ariana o sa sarili ko. Galit ba ako dahil iniwan niya kami? O dahil hindi ko man lang siya pinigilan? O dahil nararamdaman ko sa sarili ko na mahal ko na siya? Napatingin ako kay Emmanuel. Hawak niya ang laruan na binigay ni Ariana. Yakap-yakap niya to habang humihikbi. Pupuntahan natin siya, bulong ko sa anak ko. Hahanapan natin si Ate Ariana. Tumungo si Drake, kita ang ngiti sa labi. Ayos, tara na, bago ka pa magbago ng isip. Hindi ko alam kung anong kahinatnan na muling pagkikita namin ni Ariana, pero isa lang sigurado ko, hindi ko hahayaan na kami ang unang kalimutan ng anak ko. At kung totoo mang iniwan kami ni Ariana para sa pera, gusto kong siya mismo magsabi nun sa harap ko. Kailangan kong marinig ang totoo mula sa kanya. Habang pababa ako ng hagdan, bitbit ang bag ni Emmanuel at kasunod si Drake, narinig ko ang pamilyar na boses mula sa salas. Zephyr, saan kayo pupunta? Tanong ni Noemi. Malamig ang tono pero halatang may halong pag-aalinlangan. Hindi ako agad sumagot. Diretso lang ako sa pintuan. Di man lang siya tinapunan ng tingin. Pilit kong pinipigil ang sarili ko. Naiinis ako, sobrang inis. Kung tutuusin, kung hindi lang dahil sa kanya, baka andito pa rin si Ariana. Baka hindi lumuluha ngayon si Emmanuel gabi-gabi. Baka masaya pa rin kami kahit papano. Zephyr? Ulit ni Noemi, mas mataas na ang boses. Sa probinsya, sagot ko. Malamig ang boses, hindi ako lumilingon. Kay Ariana, tahimik. Ramdam ko ang biglaang tensyon sa paligid. Ano? Tanong niya ulit, may diin na. Bakit mo siya pupuntahan? Lumingon ako pero hindi para makipagtalo. Gusto ko lang makita kung may kahit kaunting pagsisi sa mga mata niya pero wala. Dahil siya lang ang taong totoong nag-alaga kay Emmanuel at siya lang ang hinahanap ng anak ko gabi-gabi. Sagot ko. Bakit? Mahal mo na ba talaga siya? Sumbat ni Noemi. Hindi ko sinagot yon dahil hindi ko rin alam kung ano ang sagot. Basta ang alam ko gusto kong makasigurado. Gusto kong marinig mula mismo kay Ariana ang totoo, hindi mula sa mga chismis, hindi mula sa opinyon ng ibang tao, at lalong hindi mula kay Noemi. Tumalikod ako ulit, binuksan ang pinto at tumakbang palabas. Zephyr! Sigaw ulit ni Noemi. Huwag mong guluhin ang buhay niyang babaeng yan. Pero lang ang habol nun. Uminto ako sandali pero hindi na lumingon. At kung totoo man yan, hayaan mong ako ang makadiskubre nun, hindi ikaw? Sumunod si Drake, natahimik din. Hindi na kailangan magsalita pa. Pareho kaming alam ang dahilan ng pag-alis. Hindi para guluhin si Ariana, kundi para itama lahat ng gulong ginawa ng ibang tao at ako na rin mismo. Buo na ang desisyon ko. Ilang oras na rin kaming nasa biyahe at halos mabutas na ang salamin ng sasakyan sa kakatingin ko sa labas. Tahimik si Drake sa tabi ko, marahil ramdam niya ang kabigatan ng isip ko.
Hindi ko alam kung ano eksaktong inaasahan ko sa pagbabalik na ito sa probinsya. Basta gusto ko lang siyang makita. Gusto ko lang malaman kung maayos ba siya. Pagkarating namin, agad kong nakita ang maliit, ngunit maayos na bahay ni Ariana. Huminto ang sasakyan sa tapat at ako na mismo ang bumaba. Puno ng kaba ang dibdib ko habang nilalakad ang makitid na daan papunta sa pintuan. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar na mukha ang bumungad, ang kanyang ina. Sir Zephyr? Gulat na wika nito. Hawak pa ang basang bimpo na tila galing sa kusina. Kita ko sa mukha niya ang pagkabigla. Tumango lamang ako. Magandang araw po. Pasensya na kung biglaan. Nandito po ba si Ariana? Napakurap siya, sabay iling. Wala siya rito. Matagal na siyang umalis. Bigla akong kinabahan. Saan po siya nagpunta? Umiling ulit ang ginang. Hindi rin niya sinabi. Bigla na lang siyang nagpaalam dalang ilang gamit. Akala ko po alam niyo. Napatingin ako kay Drake na parang gusto ko ng sumuko. Tinatangka ko siyang tawagan pero naka-off po palagi ang cellphone niya. Sabi ko, halos may konting desperasyon na sa boses ko. Alam niyo po ba ang bagong number niya? Pasensya na sir, hindi rin niya iniwan. Ang sabi niya gusto niya raw muna mapag-isa. Mapag-isa? Hindi niyo po alam kung saan siya nagtrabaho? Hindi na po niya nabanggit. Basta pong sabi niya aalis muna siya pansamantala. Wala naman po akong ideya kung saan. Napahawak ako sa sinturon ko. Para akong sinampal ng katotohanan na posibleng hindi ko na nga siya makita. Drake, na kanina pa tahimik sa gilid ay biglang nagsalita. Walang kahit anong iniwang clue, liham, sulat, kahit anong pwedeng magbigay ng ideya. Umiling ulit ang ginang. Wala rin po, pero kung gusto nyo, baka makibalita ko sa mga kapitbahay, baka may narinig o nakakita ko saan siya pumunta. Tumango ako. Makakatulong po yon, kahit anong impormasyon. Habang paakit na ulit kami ng sasakyan Drake, di pa rin nawala sa isip ko ang kaba. Wala akong alam, wala akong matanong at ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko man lang siya na ipaglaban bago siya lumayo. Ano na ngayon? Tanong ni Drake habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngayon? Sagot ko habang pinipigil itago ang sakit. Ngayon, haharapin ko siya, kahit saan pa siya naroon. Pagkarating namin sa mansyon, tahimik lang si Emmanuel. Wala ni isang kwento, wala ni isang tanong. Wala rin ang dati niyang ngiti na laging sumasalubong sa bawat pag-uwi. Tahimik siyang umakyat sa hagdan habang ako naman nanatiling nakatayo sa sala. Pinagmamasdan ang kanyang papalayong likuran. Ramdam ko may mabigat. Maya-maya, bumalik siya, dala ang paborito niyang laruan, pero hindi man lamang niya ako nilapitan. Umupo siya sa may gilid ng sofa at tumitig sa sahig. Napalapit ako. Eman, okay ka lang ba? Maingat kong tanong. Tumango siya pero hindi tumingin sa akin. I hate Ate Ariana. Mahina, ngunit malinaw niyang sambit. Parang tinusok ang puso ko sa mga salitang iyon. Hindi ko agad alam kung paano magre-react. Inintay ko pa kung may kasunod pa siya pero yun lang ang sinabi niya. Tumahimik siya ulit at saka muling tumitig sa sahig. Para bang sa simpleng pananalitang iyon ay gusto niya nang kalimutan ng lahat. Napaupo ako sa tabi niya. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi siya sumagot. Sa halip niyakap niyang laruan niya at dumapa sa sofa. Hindi niya na ako tiningnan. Napatungo ako. Hindi ko masisisi si Emmanuel kung nasaktan siya sa pag-alis ni Ariana. Lalo na kung ang alam niya iniwan lang kami basta-basta. Pero ang totoo, ako ang mas natatakot ngayon. Hindi lang dahil sa nararamdaman ng anak ko, kundi dahil sa takot na baka tuluyan na ngang mawala sa amin si Ariana. Na kahit hindi lang kay Emmanuel siya lumayo, kundi pati na rin sa akin. Paano kung hindi na siya bumalik? Paano kung hindi ko na siya matagpuan? At paano kung pati ang puso niya tinanggap na rin ang layo naming dalawa? Tahimik ang buong opisina. Tanging tunog lang ng yelo sa baso ang paulit-ulit na bumabangga sa whiskey habang marahan kong iniikot yon. Nakaupo ako sa swivel chair, nakatingin sa kawalan habang sumisiksik sa isipan ko ang tanong na ayaw kong sagutin. Totoo ba na kinuha ni Ariana ang tseke? Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Hindi ko matanggap. Hindi ganoon si Ariana. Pero bakit nga ba siya biglang umalis ng biglaan? Bakit hindi siya nagpaalam?
Muli, uminit ang aking dibdib habang naalala ko ang sinabi ni Noemi. Pinili daw ni Ariana ang pera kaysa sa amin, ngunit mayroong bahagi sa akin na hindi mapakali, na hindi makumbinse. Kung talagang pera ang habol niya, dapat hindi niya agad kinuha yon. Bakit siya nagtagal sa kabila ng hirap? Hindi na ako nakatiis. Kinuha ko ang cellphone ko at agad tinawagan ng private investigator na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Alamin mo kung may nilabas na tseke sa pangalan ni Ariana Natividad, 10 milyon, at kung saan ito ay dineposit o ginamit. I-trace mo lahat. Oras, bangko, account. Ayoko na may malampasan ka. Yes sir, I'll get on it right away. Pagkababa ko ng tawag, binalik ko ang baso sa table. Napasandal ako sa upuan at muling pumikit. Gusto ko na mali si Noemi. Gusto kong patunayan na hindi perang dahilan kung bakit kami iniwan ni Ariana. Gusto kong malaman ng totoo dahil kahit gaano ko gustong pigilan, unti-unti, kinakain ng pagdududa ang natitirang tiwala ko. At kung mali nga si Noemi, hindi ko siya mapapatawad sa lahat ng sinabi niya kay Ariana. At kung totoo man, hindi ko alam kung kakayanin ko. Ariana's POV. Unang araw ng trabaho. Habang abala ko sa pagsusuot ng relo sa aking pulso, pinipilit ko na iwaksi sa isipan ng kaba at pananabik na magkahalong bumabalot sa dibdib ko. Isa itong bagong simula, isang bagong mundo at kailangan kayanin ko para sa sarili ko. Bigla namang tumunog ang cellphone ko. Napakunot ang noo ko na makita ko ang pangalan ng mama ko sa screen. Mabilis ko itong sinagot. Bahagyang lumayo sa ibang mga kasamahan para makausap siya na maayos. Ma, bati ko, pilit ang ngiti sa tinig. Ariana, mahinahong sabi ni Mama. Kamusta ka na dyan? Nakalipat ka na ba sa tutuluyan mo? Oo ma, maayos naman. Malamig dito, tapos ang ganda ng tanawin. Wala kang aalalahanin. Tahimik muna si Mama sa kabilang linya bago marahang nagsalita. Anak, may dumating dito kahapon. Napahinto ako sa pagsasalita. Kinakabahan. Sina Zephyr, kasama yung kaibigan niyang si Drake at si Emmanuel. Mabilis ang tibok ng puso ko. Parang biglang nagkulay ang paligid ng alaala nila. Hindi ako kaagad nakasagot. Ramdam kong nanginginig ng bahagya ang mga daliri kong nakakapit sa cellphone. Bakit sila pumunta doon? Bulong ko. Naghanap sila sa'yo. Akala nila nandito ka pa. Wala raw silang balita sa'yo. Si Emmanuel hinahanap ka anak. Gusto ka raw niyang makita. Napasinghap ako at napatitig sa malayo. Sa bintanang tanaw ang kabundukan. Saglit akong napapikit. Pinipigilan ng duha na pilit bumabalong. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Lungkot, saya, o guilt. Nagpumilit daw talaga si Zephyr na pumunta rito. Dagdag pa ni Mama. Nagulat ako nang tawagin niya akong nanay. Bahagyang napangiti ako sa kabila ng lahat. Yon si Zephyr kapag may gusto. Hindi titigil hanggat di niya nakukuha. Mag-iingat ka anak. Alam ko may dahilan ka kung bakit mo to ginagawa pero sana wag mong kalimutang may mga taong naghihintay sa pagbabalik mo. Tumango ako kahit hindi niya kita. Opo ma, salamat po. Pagkababa ko ng tawag, tumitig ako sa langit. Zephyr, Emmanuel, hinahanap niyo pala ako. At sa puso kong pilit kong tinuturuan ng paglimot, unti-unti, kumakatok ang pag-asang baka hindi pa huli ang lahat. Tumawag na si Beth habang abala pa ako sa pag-ayos ng buhok ko sa harap ng salamin. Ariana, bilisan mo. Ang dami ng tao sa baba, kailangan natin maaga doon. Puno na raw ang entrance ng mga turista. Sigaw niya mula sa kabilang silid. Sumilip ako sa bintana ng apartment at di nga ako nagkamali. Dagsana ang mga turista sa buong paligid. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kinuha ko na agad ang bag ko at lumabas ng silid. Summer ngayon, kaya hindi na nakakagulat pa na punuan ng mga tourist spot. Pero hindi pa rin ako sanay sa ganitong dami ng tao. Paglabas ko, nandun na si Beth, may bitbit ng camera at nakasuot ng shades. Nakangiti siya at halatang excited. Ang saya dito, Ariana. Parang ibang mundo. Tara na, baka maubusan tayo ng magandang pwesto sa view deck. Tumango ako at sumabay sa kanya. Sa kabila ng magkahalong kaba at pananabik, pinilit kong maging present. Itong bagong simula, bagong lugar at bagong trabaho, sana'y tuluyan ng makalayo sa mga alaalang pilit kong tinatakasan.
Ngunit habang papunta kami sa van na maghahatid sa amin sa tourist area, hindi ko maiwasan na mapatingin sa langit. Isang buntong hininga. Zephyr? Emmanuel? Napapikit ako sandali. Kaya ko to. Kailangan ko tong kayanin. Habang nasa biyahe kami ni Beth papunta ng tourist site kung saan kami tatalaga, di ko maiwasang mapatingin sa labas ng bintana. Dumaan kami sa mga burol na tinatamaan ng sinag ng araw at sa malayo, kita ang malaparaisong tanawin. Malamig ang hangin, sariwa ang paligid, at walang kasing linaw ang bughaw na kalangitan. Ngunit kahit kaano kaganda ang paligid, hindi pa rin maalis sa isip ko ang dahilan kung bakit ako nandito. Kailangan kong kayanin to. Bulong ko sa sarili dahil kung hindi, paano na ang lupa namin? Ang lupang kinalakhan ko. Ang lupang pinaghirapan ng pamilya ko na ngayon ay nakasanla. Ayoko naman na tuluyan ng mawala iyon. Hoy, mukhang ang lalim ng iniisip mo dyan ah, sabi ni Beth habang may hawak-hawak na tourist map at pamphlet. Girl, mag-i-enjoy tayo dito. Ibang level yung view sa taas. May zipline pa at may eco trail. May chance pa tayong makakilala ng foreigner. Sabay tawa nito. Napatawa na lamang ako. Hindi ko man sabihin malaking bagay na nariyan si Beth. Siya yung tipo ng kaibigan na kahit bagong kakilala pa lang, parang matagal mo nang nakasama. Alam mo, excited na rin ako. First time kong gumawa ng gantong klaseng trabaho. Sagot ko habang inaayos ang ponytail ko. Masaya to. Minsan nakakapagod pero hindi mo mararamdaman kasi maganda ang paligid at mababait ang mga tao, sabi ni Beth. Pagdating namin sa site, sinalubong agad kami ng malamig na hangin at ng matamis na ngiti ng tour coordinator. Inoryan kami at pinakita mga lugar kung saan kami maa-assign. May mga assign sa Mountain Trail Guard, sa food station, sa souvenir shop at sa orientation booth. Ako at si Beth ay na-assign sa view deck area kung saan kailangan naming tumulong sa mga turista para makuha ang best photo angles, magbantay at magbigay ng basic information tungkol sa lugar. Ang saya pala nito! Bulalas ni Beth habang naglalakad kami patungo sa deck. Parang paid vacation na rin. Napangiti ako. Oo nga, Ariana. Hindi to madali pero magandang simula at balang araw makakabawi ka rin. Para sa lupa, para sa pamilya, para sa sarili mo, sa lupa mo. At hindi ko man aminin para din sa pagkakataon na nakalimutan niyang kahit sandali lamang. Habang abala ko sa pag-ayos ng mga pamphlets sa view deck at pagbati sa mga bagong dating na turista, isang matangkad na lalaking banyaga ang lumapit sa akin. May suot tong sunglasses, bitbit ang kamera at halatang mamahalin. May ngiti ito sa labi at halata mong aliw na aliw sa tanawin. Excuse me, miss? Wika nito sa medyo baritonong boses. Is this where I can get the best shot of the mountains? Napalingon ako kaagad. At kahit na medyo kinakabahan sa umpisa, agad akong pilit ng umiti. Buti na lang marunong ako ng English. Yes sir, sagot ko. If you move a little to the left, there, by that edge, you will get the perfect angle, especially when the clouds start to clear. Napataas ang kilay niya na para bang na-impress. Wow, you speak good English. Are you from here? Yes, I am. I live nearby. Well, not too near but I'm working here for now. Paliwanag ko habang itinuturo ang spot na sinasabi ko. Lumapit siya roon at kumuha ng ilang shots. Tapos bumalik sa tabi ko at ngumiti. This place is beautiful, but your English is even more impressive. Napatawa ako, medyo nahiya. Thank you sir, just doing my job. I'm Alex by the way, from Australia, first time in the Philippines. Pakilala niya sabay abot ng kamay. Agad ko rin namang tinanggap yon. I'm Ariana, welcome to our country. At sa unang pagkakataon, mula nang umalis ako sa Maynila, parang gumaan ang pakiramdam ko. Maliwalas ang hangin. Masarap sa pakiramdam ang malamig na klima at higit sa lahat, ramdam ko na kahit papano, may bagong simula na akong tinatahak. Simula na makilala ko si Alex nung unang araw namin sa trabaho, tila hindi na siya nawala sa paligid ko. Halos araw-araw bumabalik siya roon sa tourist spot kung saan ako naka-assign. Palagi siyang may tanong tungkol sa lugar, sa kultura, sa pagkain. Pero paminsan-minsan pakiramdam ko, hindi na tanawin ang dahilan kung bakit bumabalik siya kundi ako. Ariana?
Tawag niya isang hapon habang abala ko sa pag-ayos ng souvenir stand. What's your favorite spot here? I've seen a lot but I feel like I'm missing the best one. Napatayin ako sa kanya at ngumiti. Siguro hindi yun matatagpuan sa mapa. Biro ko. Tumawa siya sabay abot sa akin ng bottled water. Yeah, you're funny. You know what I realized? Napatayin ako sa kanya habang umiinom. You're really nice to be with. It's easy to forget time when I'm talking to you. Naparunok ako ng bahagya. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiilang. Hindi ko alam kung sincero ba siya o sadyang pala kaibigan lang talaga siya sa lahat. Pero may kung anong parte sa dibdib ko na kumislot. Matagal na rin mula nang may taong nagsabi sa akin ng ganun, lalo na mula sa isang lalaking banyaga. Thanks, Alex. That's nice of you to say. Mahina akong tugon, sabay iwas ng tingin. Don't thank me. It's true. You're different, Ariana. At sa mga sandaling yon, di ko maiwasang isipin kung nararamdaman ni Zephyr ang gantong mga bagay tungkol sa akin o kung si Alex na ba ang dumarating para tuluyang pawiin ang nararamdaman kong hindi ko pa rin kayang pangalanan. Nagulat din ako nang biglang magsalita si Alex ng Tagalog habang inaabot niya sa isa sa mga brochure na hawak ko. Mainit ano? Pero ang ganda talaga ng tanawin dito. Aniya, sabay punas ng pawis sa noo. Napakurap ako. Ha? Marunong ka palang magtagalog? Ngumiti siya, tila tuwang-tuwa sa reaksyon ko. Oo naman, may nanay akong Filipina. Hindi lang ako sanay magsalita ng dire-diretso, pero naiintindihan ko lahat ng sinasabi mo. Napahagik-hik ako, tapos napailing. Grabe ka, kanina pa ako dito nagpapakahirap sa English, tapos marunong ka palang magtagalog. Bigla na lang napahalakak si Alex. Eh, ang cute mo kapag nag-i-English ka, kaya hindi kita sinabihan agad. Tsaka gusto ko rin makita kung paano ka magpaliwanag. Hay nako, sabay bato ko nang mahina sa braso niya gamit ang brochure. Loko ka pala eh. Doon na dumating si Beth, dala ang 2 bote ng juice. Napakunot noo siya habang lumalapit. Ano tong tawanan ninyo? Marunong palang magtagalog si Alex eh. Bungad ko agad. Talaga? Abay, dapat pala di mo na ako pinapahirapan sa pag-i-English ha? Sabay sabat ni Beth at tumawa na rin. Tumambay muna kami sa lilim habang nagkukwentuhan. Lalong gumaan ang pakiramdam ko sa presensya ni Alex. At kahit pa hindi ko alam kung saan hahantong to, ang alam ko lang, masarap nga siyang kasama. Third person's POV. Habang abala si Ariana sa pagtuklas ng bagong buhay, sa pagtawa sa mga biro ni Alex at pag-enjoy sa tanawin na tila ba sagot sa matagal na niyang pagod, ay hindi niya namalayan ang unti-unting pagbabagong nagaganap sa Manila, lalo na kay Emmanuel. Ang dati masayahin at malapit na bata sa kanya, ngayon unti-unti nang lumalayo ang loob. Galit, hinanakit, pagtatampo. Lahat yon pilit kinikimkim ng batang hindi lubos maunawaan kung bakit bigla siyang iniwan ng taong halos itinuring niya ng pangalawang ina. At si Zephyr, habang isip ni Ariana abala sa bagong trabaho at bagong karanasan, ay lumubog naman sa tanong at pagdududa. Totoo nga kayang pera ang pinili ni Ariana? Bakit di man lang niya nilinaw? Bakit hindi siya lumingon? Sa pagitan ng mga tanong at sakit, nananatili ang isang katotohanan na may isang pag-ibig na minsang ipinagtapat. Ngunit ang tanong, sapat ba ang salitang mahal kita para manatiling buhay ang damdamin kung ang isa ay tila handa ng ipagpatuloy at kalimutan? Kapag nagtagpo muli ang kanilang mga landas, dala ang tampo, galit at mga taong, tanong, may babalikan pa ba si Ariana? O tuluyan niya ng tatalikuran ang pagmamahal na minsan niyang pinili, ngunit ngayon ay tila kinakalimutan. At si Zephyr, handa pa rin siyang lumaban, kung ang puso ni Ariana ay tila nabihag na ng bagong mundo at bagong presensya.